natin sa pagluluto. Sa pagluluto ng tinapay, for example. Yung hermeneutics, yun yung paggawa mo ng recipe. Diba? Pine-prepare mo. Pwede kang magluto nang hindi ka na prepare ng recipe. The Bible has more than 3,000 chapters. Kaya hindi siya applicable para sa Bible. At saka napaka-importante kasi yun na tayo ay nagpe-prepare. Dito na tayo sa homiletics. Okay, so yung exposition is yung delivery, aka homiletics. Yung homiletics po ay, ang root word niya ay homily. So yung mga galing dito sa Katoliko, ang homily ay yung preaching ni Father. Yung misa, no? Ito yung sermon. So yung homiletics po, sa madaling salita, ito ay paggawa ng sermon. Qualities of a good communicator. Kasi po, kapag po tayo nagsisermon, nakikipag-usap po tayo sa tao. Ang pinaka-importante na quality ng isang communicator ay empathy. As yung paglalagay mo sa lugar ng isang tao. Iba yung approach natin sa mga kabataan at sa matatanda. Kasi yung mga kabataan, pag sinermonan natin, nagre-resist sila. Biruin mo si Pedro, di ba? Si Pedro, pinalakad ni Jesus sa ilababaw ng tubig yun. Yun lang yung nag-iisa. Kumbaga, sa totoo, parang si Pedro po ay leader ng mga apostol. Diba? Talagang dun sa grupo nila, parang tinitignan nila si Pedro na leader nila kasi pinapatanda si Pedro. Pero nirebuke ni Pablo. So kumbaga, it's not an absolute truth. Pero, kaya sinabi ni Pablo yun, sabi niya, pagka mag-rebuke ka ng elder, be careful. You are on shaky ground kapag nagre-review ka ng elder. Kaya gawin mo nang maayos. No, kasi kasi good communicator tayo dapat. Alam niyo, kahit tama yung sinasabi natin, kapag sinabi natin ng mali, it will hit different. No? May sinabi po si Jesus, di ba? Huwag mo daw ibigay ang perlas sa mga baboy. Okay? Hindi sa sinasabi kong baboy yung mga nire-review natin. Pero kumbaga, kasi naman, bakit mo, kung ikaw matalinong tao, sabi mo may wisdom ka ng Panginoon, bakit mo bibigay yung perlas sa baboy? Sige nga. Di ba? Anong gagawin ng baboy dun sa perlas? Kakainin niya? Diba? Diba, Brielle? Kaya mga kapatid, yun po yun eh. Kumbaga, pag binabasa kasi natin yun, yung verse na yun, huwag daw natin bigay yung perla sa baboy. Parang outward parati yung tingin natin. Na, hindi, huwag may bigay yung perla sa baboy. Ibig sabihin yan, huwag ka mag-preach dun sa mga lasing. Tama yun. Pero, on the other hand, tignan mo rin yung sarili mo, di ba? Ano ang wisdom ng pag-preach sa mga lasing? Walang matinong tao na nagbigay ng perla sa baboy. Diba? Yun, right? So, kailangan po meron po tayong empathy. Kaya natin ilagay yung ating sarili doon sa kinalalagyan ng tao na kausap natin. Okay? I-consider natin parati yung projects. And then, of course, imagination. Sabi po ni Albert Einstein, di ba? Albert Einstein is considered by many as one of the smartest people who ever lived. Sabi ni Albert Einstein, imagination is more important than intelligence. Di ba? Kapag yung imagination niya, it enables you to simulate situations. Ano ba yung general theory of relativity? Yung kung paano daw nag-umpisa ang lahat, kung paano gumagana ang universe. Dinifine niya yun na yung universal constant doon is yung speed of light Tapos ano yung naging practical application? Dahil doon sa na-discover ni Einstein, nagkaroon tayo ng nuclear bomb. Dahil yung nuclear bomb, paano ba nagkaroon ng nuclear bomb? Kasi yung nuclear bomb, nanggaling yun doon sa fusion at saka fission reaction, which is, sinabi ni Einstein, ganito nag-work ang mga star. Ang mga star. Diba? Bakit yung araw hindi siya namamatay?
Kasi nung araw, ang tingin ng mga tao sa araw, ano yun, isang malaking bola ng apoy. Kung yan isang malaking bola ng apoy, saan kumukuha ng kahoy na sinusunod yan? Bakit hanggang ngayon hindi pa namamatay yan? Diba? So naiintindihan ni Einstein na yung star is isang massive object na maraming atoms na dahil dun sa gravity nila eventually nag-crunch yung gravity nila, doon sa kanilang pagbabanggaan, nag-emit sila ng malaking energy. Which is, kaya natin i-simulate ngayon. Kaya yung mga nuclear bomb, parang gano'n. Yung energy na dinidischarge ng nuclear bomb, ang liit ng atom, pero gano'n pala yung potential energy ng atom. So yun po, kaya importante na meron tayong imagination. Clarity. Dapat klaro tayo. And passion, of course. Kailangan yung pinipreach natin, pinaniniwalaan natin. Yes. Diba? Kasi kapag ang hirap-hirap na gumawa ng maging passionate about something, nang hindi ka seryoso, nang hindi ka sigurado yung sa pinipreach mo. Kaya nga dito sa Porter, ng quality sa pag-good communicator, mas on top yung empathy eh. Pero syempre, mas maganda kung passionate ka about what you say. Kasi, alam niyo kapag pinapaniwalaan ninyo yung inyong sinasabi, it will just come out naturally. At ang mga tao kasi, we talk emotionally. Hindi lang po salita ang nako-communicate natin, pati yung emosyon natin nako-communicate natin. Mas maganda kasi kapag meron tayong capability na i-frame yung monotony. Okay, types of preaching. Ito po yung mga types ng preaching. Expository preaching. Ito yung kukuha tayo ng isang sitas ng Bible, isang sitas o isang chapter ng Bible, tapos i-interpret natin. Ang tawag po doon, expository. Sinabi kasing expository, yung isang maikling topic, pinalalaki mo. Exposition. So dito importante. Ang magandang background niyo sa hermeneutics. Dahil nabasa niyo na yung Bible. Kaya po, ini-encourage po natin ng bawat isa, nabasahin po natin yung Bible. Huwag kayo mag-alala. Mamaya pag-usapan natin yung buong storya ng Bible. Kasi pag binasa niyo yung Bible, yung kwento ng buong Bible. Okay? Next. Alright, topical preaching. Yun, ang ibig sabihin ng topical preaching, kamukha yung preaching ngayon. Puro love, di ba? So, kukuha ka ng isang topic, tapos magpipreach ka. Ang tawag doon ay topical preaching. So, it doesn't necessarily mean na isang chapter o isang verse yung pipreach mo. Basta ang topic mo, love. So, pwede mong kuhain yung John 3:16, tapos bigla mong ilipat doon sa 1 Corinthians chapter 13, ganon. Kasi love di ba? Sa faith naman, pwede kang mag-umpisa sa 1 Corinthians chapter 4, di ba? Tapos ilipat mo sa Hebrews chapter 11, ganyan, di ba? So yun, topic kasi. So kumbaga kanina, ang topic natin doon kanina ay John 3:16. Yun yung expository, di ba? Dito naman sa topical, ang topic natin dito ay salvation. Diba? Next. Textual preaching. Yung textual preaching, ano yung pinagkait niya? Halos kapareha siya ng expository preaching. Ito naman yung sa teksto ka nakafocus. Yung sa expository kasi, ina-unpack mo, parang hinihimay mo yung verse. Ito, yung teksto, kumbaga, hindi ko alam kung inabot ninyo yung time na, kasi nung araw, nung kami nila tita, pag sa PIJ, pag Tuesday nun, may Bible study. Tapos, ang namin nun, ang nagiging format ng Bible study. O sige, for this year, ang pag-uusapan natin ay yung Book of Matthew. So yung Book of Matthew, di ba? Kunyari, natawa ka sa Matthew chapter 1. Okay? So ikaw mag-preach tungkol dun sa Matthew chapter 1. Tapos yung sumunod na story after ng Matthew chapter 1 ay yung pag-glorify, yung kapangalakan ni Jesus Christ. Di ba? So yun. So, para siyang hybrid naman ng topic. Kasi topic siya yung kapangalakan ni Jesus Christ. At the same time, expository.
Kasi meron kang exhortation tungkol doon. Hindi mo siya ipipreach kasi pagka pinreach mo siya na parang yung kapanganakan lang ni Jesus Christ, ilang verses lang yun. So within 15 minutes tapos yung Bible study ninyo. Which is pwede naman, pero usually yung expository kasi, nag-expound ka pa. Yun yung ano niya, yun yung root word ng expository, expounding. Ito naman, texto. Nakadepende ka dun sa texto. Ang texto po natin ngayon, napunan ninyo na kapag ako nagbabasa ng scriptural reading dati, during the pandemic, ang pagbasa ay magmumula sa aklat ng mga awit, 18 kabanata. Yun, texto yun. Yun yung texto. Okay? Yun yung textual preaching. Alright, next. Okay, narrative preaching. Yung narrative preaching, ito po ay kwento. Okay? Kwento. Kunyari, ang topic mo ay beating the giants. For example, nag-preach ka ng Sunday. Beating the giants. So, syempre, ang magiging kwento mo, yung kwento ni David. Yan, ang tawag po dyan narrative. Bakit? Kasi ang focus ng preaching mo, yung kwento ni David. And then, syempre, mag-expand ka na kung ano yung mga lessons doon. Parang yung ginawa ni Pastor Koji last Sunday. Kinuwento niya yung buhay ni Cinderella. Tapos, kumuha tayo ng moral lesson doon. Sabi ni EJ, ang moral lesson daw doon sa buhay ni Cinderella. Oo, huwag magiging mataas kasi tinataas daw ng Panginoon yung mga magbaba at yung mga baba, yung mga mapagmataas ang binababa niya. Tama naman. Alright, next. Okay, doctrinal preaching. Ayan, doktrina. Okay, kunyari, dito sa Katiwala, ano ba yung natin? Vision natin. Full potential. Yun. Ano yan? Enhancing the full potential. Yun. Bakit? Ano ba yung doktrina natin sa Katiwala? Ito po yung mga pinaniniwalaan natin, na tayo ang katiwala ng Diyos. Dito sa Katiwala, ang paniniwala ay dapat magiging tayong ma-enhance natin yung full potential natin, na iiwanan natin ang mundong ito na mas maganda kaysa dati, at ano yung isa? That we do things with love. Right. So yun, doktrina yun, di ba? Sa Katoliko, yung katisismo, yung catechism, doctrinal preaching po yung ginagawa. Next. Yung biographical preaching. Yung biographical at saka yung narrative, ano ba yung pinagkaiba ng narrative sa biographical? Yung biographical, nakapokus ka sa isang tao. Yung narrative, nakapokus ka dun sa pangyayari. Yung, kunyari, yung sa istorya ni David, nakapokus ka dun sa kung paano pinabagsak ni David si Goliath. Pero pagka yung biographical preaching na, kinukwento mo na kung ano yung the rise of King David, no? Kung paano siya kinuha ng Panginoon mula sa pagiging shepherd boy, that he became king. And beyond that, no? Parang itinaas siya ng gusto na to the point na yung Isaiah ay sa kanya pananahan. And then, lastly, ay yung prophetic preaching. Yung evangelistic pa pala, hindi ko na evangelistic, alam nyo na to, lalo na si Tita Yang, tsaka si Pastora Ellie. Evangelistic, yung tuturo ka para ma-evangelize yung mga tao, nanguhuli ka ng mga tao. Okay? And then prophetic preaching. Prophetic preaching, minsan na-intimidate tayo dun sa word na prophetic. Okay? Sabihin natin kung ano yung prophetic preaching. Ito, ang propesiya po kasi mga kapatid ay nagbibigay ng direksyon at nag-encourage sa mga tao. Yun yung term talaga ng prophecy. What prophecy is not? Diba? Thank you. Hindi siya parating, it doesn't always talk about what will happen in the future. Okay? Ang tawag po doon sa pagkaganon kayo, yung sasabihin ninyo kung ano yung mangyayari sa inaharap, ang tawag doon ay fortune telling. Although may mga propesiya na tungkol yan sa mga mangyayari sa inaharap, no? Tungkol sa mangyayari sa inaharap yan. At very, very common sa mga prophecy, even sa Bible, hindi siya maliwanag. Hindi siya maliwanag. Tignan ninyo yung prophecy kay Jesus Christ. Sabi nila, nag-prophecy daw
tungkol kay Jesus Christ, ang pinakamatindi sa Bible ay si Isaiah. No? Kapag binasa ninyo yung Book of Isaiah, mixed signals pa rin yung Isaiah. Na sabi dun sa Isaiah, siya ay magiging He is Wonderful Counselor, Almighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sabi gano'n. And then pagdating dun sa 53, He is suffering servant, diba? He has taken our sickness upon Himself, no? And the punishment that brought us peace is upon Him. Kaya mixed signals. Kumbaga, kaya yung mga tao ng panahon ni Jesus Christ, na-confound sila eh. Hindi nila alam kung ano talaga si Jesus Christ eh. So yung prophecy ay nagbibigay ng direksyon in the future at saka nag-encourage, no?